At muli na naman nagpatuloy ang drama dito sa Senado. At ngayon ay meron na naman panibagong pakulo itong nasa minorya na sinasabi nila na sila na ngayon ang majority. Ang tanong ng marami, legal ba itong pag-elect nila ng Senate President pro tempore sa katauhan ni Senator Gatchalian? At anong epekto nung sinasabi nilang quorum dito sa Senado at anong aasahan natin sa mga susunod na araw? Ito po muli si Attorney Michael Perario. Pag-usapan natin yan. Well, may quorum ba? A simple answer, no, there is no quorum kasi lalabindalawa sila na naroroon eh. Yung paglipat ng kampo ni Chis Escudero na pinapalakpakan nila ay pagkukumpirma lamang ng mga umuugong ng balita noon na meron daw isang senador na nagiiyak doon sa Malacanang at nanghihingi ng pabor dito sa Malacanang para siguro hindi siya makasuhan. Sabi nila, ang ugong-ugong ng balita noon, ito daw si Jinggoy Estrada ay isang bakla. Mukhang alam na natin ngayon kung sino talaga yung totoong bakla diyan sa Senado. Hindi bakla in the sense na yung third sex. Mukhang ito po ay isang karaniwang katagaan na ginagamit natin, yung strict linggo, ibig sabihin pagbakla ay yung wala kang talagang matinong posisyon. At iyan ang nangyari ngayon dito sa Senado. Naging malinaw na itong isang senador na ito ay walang kapani-panindigan at hindi niya maintindihan talaga kung ano siya. Minorya, majority o ano pa man, di ba, oposisyon. At siya ay pwede niyang pagtaksila ng kahit na sino, kaya wala na sigurado magtitiwala sa kanya. So I think para kay Chis Escudero, this will be the end of your political career. Maaring doon sa iyong probinsya manalo ka pa governor or congressman, pero never again I think in the national scene will you ever figure in a popular national popular politics. And yung 12 po na yan, hindi po pwede maging quorum yan kasi under the Constitution dapat ay 12 plus 1. So dapat yan 13 ang quorum mo. Kaya nga nung nakaraang sesyon ng Senado, nung bago arestuhin si Jinggoy Estrada, ay kinwestiyon noon ni Tito Soto ang existence of a quorum kasi nung nawala na si Bato de la Rosa, kinu-question niya yung existence of a quorum. That's why nag-adjourn noon ang Senado. Kaya ako sabi ko noon, dapat in-insist nila na nag-amyenda na muna sila ng rules bago in-adjourn. Hindi sila dapat nagpadala sa pressure nitong sila Tito Soto because they had a quorum din. Kahit magsilayas yung ilan doon, the fact of the matter is they started with the quorum, pwede nilang ni-resume yung business. But this time, nung kinukasyon nila na yung 12 na present noon sa Senado cannot constitute a quorum, bakit ngayon ang posisyon nila ngayon yung 12 may quorum na? And our primary argument bakit walang quorum doon is that because kung quorum is 12 plus 1, that is 13, they could have elected a new Senate President. Pero bakit hanggang Senate President pro tempore lang? Because they know na kailangan nila ng 13 votes to remove the Senate President, the same number that is required for a quorum. So, very clearly, ito'y pagpapatunay doon sa sinasabi ko sa inyo, desperado na sila talaga rito. Ang objective nito, pigilan ang Blue Ribbon Committee. Hindi na po ito tungkol sa impeachment. The impeachment is a dead horse. Patay na yan. Ang objective nito is just to prevent the Blue Ribbon Committee from resuming the investigation. Pero paano ito ngayon? It would appear now na may dalawang chairman ng Blue Ribbon Committee. At siguradong bukas makikita natin dito ay collision. This administration, kasama itong mga kanilang mga minions sa Senado, walang pakialam sa ating lahat. Kagaya na sinasabi ko doon sa isang video ko, wala na silang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa atin. Ito'y bahagi na lang ng paghihiganti sa Pilipino na guluhin tayong lahat. At ang natutuwa nito habang nagkakagulo tayo, syempre, yung mga komunista, yung mga makakaliwa, yung mga rebelde, natutuwa na nag-aaway-away itong mga magnanakaw dito sa gobyerno habang sila ay naghihintay na lamang on the wayside.
At kung sino mananalo or matatalo dyan, and they will pounce on us, tayo isasagpangin ng mga yan, naghihintay lamang yan na magklaro yung usok. And I hope that the other institutions of government are watching this. Because itong kaguluhan na ito, sa tingin ko hindi ito aksidente. Ito'y sinasadya. Yung kaguluhan dyan sa Senado na yan, hindi yan aksidente. Sinasadya yan. Sinasadya yan para hindi matuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Because even si Chis Escudero, kahit na sumali siya dito sa new majority nila Alan Peter Cayetano, he realized na his name is still being mentioned doon sa flood control, pati yung 18 Marines kasama siya doon sa mga binabanggit o babanggitin. So, anong choice niya? So, kailangan siyang lumipat dito sa kabila para proteksyonan yung kanyang pangalan. Very clear para sa lahat ng mamamayan ano itong drama na ito, itong sina Erwin Tulfo. Biro mo si Erwin Tulfo, gagawin mong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama siya dun sa binabanggit ng mga tumanggap ng pera. Ano ba namang kalokohan yan, di ba? So, I think in the end, we can no longer trust the politicians here. Even yung mga senador na ito, nakabilang ngayon sa nagsasabing sila ang bagong majority. 12 lang, tapos majority daw sila. Hindi na natin sila mapagtitiwalaan. The future course of action here will be decided by the people. Ang taong bayan na ang kailangan mag-step up dito to make this decision, a political decision, sapagkat our political leaders have failed us. Wala nang makita tayong katinuan dito sa ating pamahalaan. Itong sinasabi nila na ito na ruling doon sa Supreme Court case kay Avellino na 12 ay pwedeng majority, hindi po yun applicable dito kasi doon sa case po na yun kay Avellino, isa po doon sa mga senador noon ay nasa labas ng bansa. Wala po sa Pilipinas, kaya to 23 lang sila. Kaya po pwede talagang 12 lang ang senador noon. Ito ang dahilan sa tingin ko kung bakit si Senator Bato de la Rosa ay pinipilit nilang kuhanin at dalhin sa Hague. Kasi pag na-transport mo yan sa Hague, outside of the jurisdiction na siya ng Philippines, now they can cut yung number of the senators to 23. So ang majority niyan magiging 12 na nga lang, hindi na 12 plus 1. Because 23, a majority niyan will already be 12. And therefore, ako rin po, kaya sasabihin ko na ito ngayon, para bago pa mangyari ang kinatatakot nating lahat, yun pong salita ni John Vic Remulla na pinasusuko niya si Bato de la Rosa, hindi po ako naniniwala dyan. Ito po ay isang pagpapahayag ng kung anong nasa isip nila. Yung sinasabi niya baka mangyari ang hindi natin inaasahan. Ano po yun? Kamatayan ni Bato de la Rosa. Because if Bato de la Rosa will die in this arrest, supposed arrest of him, mababawasan ang bilang ng majority requirement para sa Senado. Magiging 23 kasi patay na siya. So, I will understand at the moment bakit itong si Senator Bato de la Rosa doesn't want to surrender kasi itatransport siya ng gobyerno sa Hague. Kung siya man po ay hindi maagad matransport sa Hague, there is a great possibility that he will end up dead. At iyan ang sitwasyon natin sa kasalukuyan. Ganito kadumi ang sistema ng politika sa ating bayan. At hindi na natin maintindihan kung ano nangyayari dito sa mga senador na ito na nagkukunwaring mga makadiyos, mga progresibo na para sa karapatan. Pero ngayon ay nakikita natin ang pinoproteksyonan nila yung talagang mga personal na interest nilang lahat. Pero tayo pong lahat, patuloy tayong magmamasid dito, tayo makikialam. At patuloy tayong magsisipag-aral para ipakita natin sa pamahalaan mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.